po ang may baba, Lord. Hindi madali ang magbahagi. At Lord God, sa inyo po ang kapurihan ng lahat. At dalangin ko rin po, mga kapatiran, na may handang magpasakop sa inyong salita. Mga Lord God, makarating sila sa tamang oras. Always nice, Lord, na marami kami, Lord, na magpuri sa inyong dakilang pangalan. At Lord God, mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, patuloy niyo po silang pagpalain, Lord God. Siguro may mga reason na hindi po sila makakadalo, Lord God. Na Lord, dalangin ko po ng patnubay at gabay inyong presensya sa kanilang sangbahayan, Lord God. Ilayo sila sa anumang pahamakan, lalo na po sa panahon po ngayon. Ang lalo na po, Lord, ang aming mahal na pastor, si Sister Linda, sa kanilang lakad. Umasa, Lord, ikaw po, manguna din po, magabay sa kanila. Umasa, sa kanilang lakad, ay yung biyaya at babapala, ay patuloy pong dumadaloy, Lord God, sa kanila, maging din po sa aming church, Lord God. Salamat po at gamitin niyo po ang time na ito, Lord. Nawa, maibigyan namin sa inyo ang pinakamataas na paglilingkod, Lord God. Maraming salamat po at muli, patawad sa mga kasalanan. Ito po ang aming mga samot dalangin, inihingi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Okay po, sa ating pag-aaral, ang talatang binasa natin kanina, pinamagatan ko po siyang The Danger of Hidden Sin. Amen? The Danger of Hidden Sin. Makita natin po doon na ang Israel ay nakapag-commit ng pagkakasala, kaya ang mga anak ng bayan ng Israel ay hindi po sila nakatayo sa harapan ng Panginoon. Maliban lamang na i-destroy nila yung actors team na nasa gitna nila, naging sanhi po kung bakit po ang Diyos ay hindi po makakagawa ng himala para sa kanilang buhay. Batid po natin, mga kapatid, na the hidden sin of one can bring public defeat to many. Amen? Batid po natin na minsan sa ating buhay, kapag tayo ay nakaranas ng mga pagkatalo, kabiguan, di ba? Madalas iniisip natin na ang pinaka-cause o problema o sanhi ay nasa labas. Di ba? Parang isipin natin, siguro nagkulang ako sa diskarte. Di ba? Isipin natin, malakas naman kasi sila. Di ba? Pero dito, mga kapatid, isipin natin na sa sitwasyon ng Israel, mga kapatid, ang sanhi ng kanilang kabiguan ay wala sa labas, kundi nasa loob ang problema. Amen? Kaya dito, malinaw, mga kapatid, dito sa Joshua chapter 7, hindi sa labas ang problema nila, kundi nasa loob ang sanhi ng kanilang kabiguan at pagkatalo. Hindi nagkulang ang Israel, matapang sila. Diba? Hindi sila nagkulang. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang pangako. Kundi ang kulang ay yung kalinisan ng kanilang puso. Makita natin doon. Pagkatapos ng malaking tagumpay nila, di ba? Kasi after na yung succession ng pagkamatay ni Moses at pumalit si Joshua, kung maalala po natin, inatasan si Joshua para ipagpatuloy yung pangunguna ng bayang Israel. At ito nga po, yung pinakamalaking tagumpay nila kung saan yung unang nakubkob nilang syudad, ayan nga po yung Jericho. Makita natin doon na nakubkob nila, napakadali nilang natalo ang Jericho. Sa laki ng lugar na yon, malalakas ang mga mandirigma nila, marami sila. Pero, napakadali nilang nakuha o nasakop dahil kasama nila ang Diyos. Pero mga kapatid, sa tagpong ito, hinarap nila ang syudad ng AI. Napakaliit lang ng bayang ito. Pero, hindi nila nagawang sakupin. Kaya dito, mga kapatid,
Malaman natin yung Jericho, yan po yung unang bunga ng kanilang pananakop under the leadership of Joshua with the guidance of the Lord. Of course, pag wala ang guidance ng Lord, at talagang hindi po sila magtatagumpay. Kaya sa buhay natin, hanapin natin yung guidance ni Lord sa ating buhay para tayo ay magtatagumpay sa anumang ating mga desire sa buhay. Kaya dito, malinaw na ang bilin sa kanila ng Diyos. Diba? Lahat ng samsam, a curse, ay nakatalaga or devoted to the Lord. Yun ang sabi ng Diyos. Makita natin yan sa chapter 6, 18 and 19. Mababasa natin yan sa chapter 6. Yan po yung bilin sa kanila. Nasa kanilang na kapag sila ay nagtagumpay, lahat ng mga samsam o yung spoil, yan po ay nakalaan o nakatalaga dapat sa Panginoon. Walang kukuha, walang magtago. Amen? Yan yung bilin ng Diyos sa kanila unang-una, bago nila sakupin yung AI sa chapter 6, verse 18 and 19. Pero dito, makita natin yung isang taong si Akan. Amen? Siya ay kumuha, nagtago, nagkubli, naglibing sa loob ng kanyang tulda. Yung mga spoil, yung mga samsam, tinago niya, ibinaon sa loob ng kanyang tulda. Akala niya, siya lang ang nakakaalam. Makita natin sa verse 20 and 21. Diba? Dito, verse 20 and 21, sabi dito, at sumagot si Akan kay Joshua at sinabi, katotohanan, nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. At ganito ang aking ginawa. Nang aking makita ang samsam, mainam ang balabal at yaring Babylonia, at 200 siklong pilak, at ang isang dila na ginto na 50 siklo. Ang timbang ay akin ngang inimbot at aking kinuha at nito nakakubli sa lupa sa gitna ng aking tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Ito yung confession ni Akan, mga kapatid, nung siya ay na-cornel na. Amen? Kaya mga kapatid, sa buhay natin, kapag tayo ay may nililihim, hindi po magtatagumpay ang ating buhay. Ganun ang nangyayari sa bayang Israel. Kaya bago tayo magpatuloy sa buhay, dapat magkaroon muna tayo ng sanctification. Pakabanalin muna natin ang sarili natin kung gusto nating magtagumpay. Kaya dito, mga kapatid, magta natin si Akan, naglingid sa Panginoon. Batid natin na ang Jericho ay isang malaking bayan o lungsod, ngunit madali nila itong nakubkob. Sabi ko sa inyo kanina, pero ang AI napakaliit na bayan. Kaunti ang makawal, ngunit nahirapan sila. Marahil nagtanong si Joshua, Lord, bakit? Ang sagot ni Lord, Israel hath sinned. Ang sabi dito sa ating binasa, nagkasala ang Israel sa verse 11. Kaya dito, mga kapatid, ano ang itinuturo ng kasalanan ni Akan tungkol sa panganib natin ng kasalanang inilihim or hidden sin? Ano ang hatid na turo? Anong itinuturo ng kasalanan ni Akan sa panahon natin ngayon? Maging sa buhay natin, mga kapatid, alam ko, may hatid na pag-aaral yan na maging wisdom natin sa ating buhay. Kaya dito, mga kapatid, tunghayan natin yung unang punto natin, the nature of hidden sin. Alamin muna natin kung ano yung nature nung kasalanang itinago niya sa Panginoon. Malinaw na sinasabi dyan, mga sa verse 11, Israel hath sinned. Sabi dito, and they have also transgressed my covenant. Yan ang sinasabi dyan. Israel hath sinned sa verse 11, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them. Yung nature of sin. Bata natin, mga kapatid, ang hidden sin ay hindi simpleng personal failure. Hindi ito simpleng failure sa buhay ng tao. Bakit po? Ito ay paglabag sa tipan ng Diyos na may direct effect, mga kapatid. Makita natin ito, mga kapatid,
Kahit hindi alam ng lahat, the sin of one becomes the responsibility of the whole nation, mga kapatid. Magda natin doon na ito ay nagpapatunay na God is holy, di ba? God is just, di ba? Makatarungan ang Diyos. In other words, walang kasalanan nakakubli sa kanyang paningin. Magda natin yan sa verse 1, maging sa 11. Sabi sa verse 1, but the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah. Yan, yung sinabi dyan, and the tribe of Judah took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Malinaw mga kapatid na hindi nalulugod ang Diyos pag tayo ay may kasalanang inilihim sa ating buhay. Lalo na sa gawain natin sa church, di ba? Kapag tayo may inilihim sa sarili natin, nanatili na lang tayong nasa tabi sapagkat mabigat sa loob natin, may tinatago tayo, may kinikimkim natin. Mga kapatid, maging hadlang po yan sa pagpapala ng gawain natin. Amen? Kaya dito mga kapatid, God is holy, God is just. Sumakatarungan ang Diyos. In other words, walang kasalanang nakakubli sa kanyang paningin. Kaya una-una mga kapatid, ano po yung nature ng hidden sin na ito mga kapatid na tinutukoy? Unang-una, letter E, intentional sin. Provoke God's wrath mga kapatid. Ito mga kapatid, sadya ito eh. Hindi ito, aksidente lang, o nadapa lang siya, kaya nahulog sa pagkakasala. At talagang intentional ang ginawa niya. Tinago ba naman niya yung mga spoil? Kaya intentional sin, provoke God's wrath. Nabanggit natin kanina yan. Verse 1 din 21. Makita natin yan, nasa 21. Kaya, sabi nito mga kapatid, Achan took of the accursed thing. Diba? Kinuha niya, nakatalaga sa Panginoon or devoted to God, pero itinago niya, inilingid niya at ibinaon sa kanyang tulda. Isang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos sapagkat nandoon na yung command ni God na huwag pakialaman sapagkat iyan ay devoted to God. At sinabi dyan mga kapatid sa verse 1, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Mga kapatid, nasa verse 1. Sabi dyan, anong nakikita natin mga kapatid? Then I coveted, malinaw, and took and behold, they are hid. Nasa verse 21. Malinaw na sinadya niya yung ginawa niya mga kapatid. Yan yung dahilan. When I saw among the spoils, nasa verse 21, a goodly Babylonish garment and 200 shekels of silver and a wedge of gold of 50 shekels weight. Then I coveted them and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. Mga kapatid, talagang intentional yung kasalanan ginawa niya. Kaya dito, and the anger of the Lord was kindled. Diba? Hindi talaga matutuwa si Lord. Achan's own confession, mga kapatid, reveals the process of sin. Yun. Diba? I saw. Diba? Nakita niya. At doon po yung papasok yung nagsimula sa mata. Diba? Lahat ng yung pagkakasala, nagsimula sa mata yan eh. Diba? Kapag tinignan natin ang isang bagay, diba? Then, automatic, kasunod nun, ay coveted. Bumaba sa ating puso, then ay took, naging aksyon. Mga kapatid, ano po ang aral nito? Then I hid, sinadyang itago. Yun ang ginawa ni Achan. Ano po ang aral nito mga kapatid? Dapat isipin natin para hindi tayo mahulog sa pagkakasala mga kapatid. Sa simula pa lang, batid na natin, bilang mga Kristiyano, we are all, kumbaga hindi tayo all-knowing, we have a wisdom from God
We know kung kailan tayo maaaring mahulog sa pagkakasala. Pero kung alam na natin mali ito, mahulog tayo sa pagkakasala, iwasan natin. Amen? Kaya dito, ito isang kumpletong proseso ng tukso, mga kapatid. It is a complete process of temptation. Hindi ito aksidente. Diba? Hindi ito biglaang pagkadapa. Sabi ko sa iyo kanina, ito ay may kamalayan at may pasya. Kaya si Lord hindi po talaga matutuwa sa atin kapag ang isang kasalanan ay sinadya natin gawin. He took of the accursed thing. In other words, he knew the command, pero sinuway pa rin niya. Ganyan tayo minsan sa ating buhay, di ba? Di tayo nakapagpigil, di ba? Minsan lang naman. Ganyan tayo eh. Tandaan natin mga kapatid, hidden sin begins when obedience is replaced by desire, mga kapatid. Kaya dito, letter B, sabi nyo kanina, intentional sin, provoke God's wrath, di ba? Letter B, hidden sin is a covenant violation to God, mga kapatid. Bakit? Nandoon na yung dealing. Di ba? Sa verse 11, makikita natin dito, mga kapatid, Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant, which I commanded them. For they have even taken of the accursed thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff, mga kapatid. Kaya, yan yung sinabi kong hidden sin is a covenant violation to God. Kumbaga, they have transgressed my covenant. Yan sa sinasabi na yan. Kaya violation to God yan. Kasi command ni Lord na yan eh. Kumbaga, akan sin is not just moral failure. Ano po kaya yun? Pagtataksil sa covenant, mga kapatid. Kaya minsan, iwasan natin. Diba? Madali tayong mga kagawa ng mga pagtataksil. Diba? Sa ating pamilya, minsan, sa ating kapwa, sa kapatidan sa gawain. Pero, tandaan natin mga kapatid, hindi po tayo dapat nakikimkim ng mga kasamaan. Kasi hindi po kaluguran sa Diyos yan. Kumbaga, sabi dito mga kapatid, nilabag niya ng malinaw yung utos ng Diyos. Diba? Yun ay may kinalaman sa Jericho. Kung balikan po natin yung story, diba? Yung Jericho, yun po yung unang bunga ng kanilang pananakop. After na sila ay, after na si Joshua ay pumalit kay Moses, diba? Tumawid sila sa Jordan River. Then, hinarap nila ang Jericho. Napakalaking syudad yan. Pero, madali nilang nagapi, madali nilang nasakop sa tulong ng Panginoon. Pero, magda natin doon, yung kasunod nilang hinarap yung ilan lang yun, maliit. Pero, hindi nila nagawang sakupin, gawa ng hindi nila kasama ang Diyos sapagkat may kasalanang inilihim yung isa sa kanila na si Ikan. Kaya makita natin ito mga kapatid, sa covenant people ng Diyos, mga kapatid, ang pagsuway ay isa. Kumbaga, yung pagsuway ng isa ay naglalagay sa lahat sa ilalim ng paghatol. Kaya malinaw doon mga kapatid, kasi instead na ang nagkasala, siya ang parusahan, siya ang hatulan. Pero sa sitwasyon ng Israel mga kapatid, anong sabi ni Lord? Israel hath sinned. Hindi sinabi, Ikan hath sinned. Diba? Only one hath sinned. Hindi sinasabi. Kundi, Israel hath sinned. Malinaw na ang isa, pag nagkasala, magiging pagkakasala ng buong samahan mga kapatid. Sa church natin, diba? Kapag isa sa atin nakagawa ng yung talagang mabigat na pagkakasala, dadamay tayong lahat. Amen? Masisira unang-una yung testimony natin. Di ba? Isipin na, baptist yan eh. Nagtutsurs yan doon. Kila Genesis. Di ba? Madadama yung gawain ng Panginoon. Kaya isipin natin mga kapatid, malinaw na yung kasalanan ng isa,
maging kasalanan ng lahat. Iba po yung konteksto kasi nito eh. Di natin sinasabi, di ba? Sabi sa Bible, ang kasalanan ng tatay, hindi maaaring kasalanan ng anak. Pero ibang konteksto kasi nito. Yun dapat ang makikita natin. Nilabag nila ng malinaw ang utos ang Diyos, di ba? Na may kinalaman sa Jericho. Kaya sabi ko, yung covenant people ng Diyos, malinaw po yan na ang pagsuway sa isa ay naglalagay sa lahat sa ilalim ng paghatol. Kaya letter C, hidden sin is private in action but public in consequence, mga kapatid. Malinaw dito mga kapatid, yung una intentional sin provoke God's wrath. Then hidden sin is a covenant violation to God. Then number 3, letter C, subpoint natin, hidden sin is a private in action but public in consequence. Israel had sinned, ang sabi sa verse 11, malinaw mga kapatid, yung consequence mga kapatid, although private na ginawa, palihim na ginawa, pero ang parusa niya mga kapatid, public, mga kapatid, kabuuan. Malinaw dito mga kapatid, pansinin natin ang wika ng Diyos. Hindi sinabi, ulitin ko, ikan has sinned, or one man has sinned. Kundi malinaw na sinabi, Israel has sinned, mga kapatid. Kumbaga isang tao ang gumawa, di ba? Isang tulda ang pinaglibingan. Ngunit anong nangyari? Isang bansa ang siningil. Buong bansa ang siningil. Ito yung masakit na katotohanan mga kapatid. In the eyes of God, ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng buong bayan. Corporate consequence ang ginawa. Kaya napakabigat nito. Kaya dito mga kapatid, malapit na tayo. The nature of hidden sin, number 1. Number 2 points na natin mga kapatid. Makita natin dito, the effect of hidden sin. Ano po ang epekto? Doon sa tinago na kasalanan, siyempre magkaroon ng effect yan. Verse 4 hanggang 5, basahin natin. Sabi dito, the effect of sin. Sabi dito, so there went up thither of the people about the 3,000 men, and they fled before the men of Ai. Makita natin dyan mga kapatid, sa Bisaya, sa Tagalog. Sa gayoy, sumampa roon ang bayan at may 3,000 lalaki at sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki sa hay. Diba? Verse 5, and the men of Ai smote of them about 30 and 6 men. 36 lang ang kalaban nila. Isipin mo, napakaliit, napakakunti. For they seized them from before the gate even unto Shibarim, and smote them in the going down. Wherefore the heart of the people melted and became as water. Mga kapatid, dito makita natin mga kapatid, ilan lang yan? Di ba? Then sa verse 12, anong sabi dito? Therefore the children of Israel could not stand. Yan yung effect before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you anymore except you destroy the accursed from among you. Maliwanag po yung bilin sa kanila ni Lord, mga kapatid. Yan yung effect of hidden sin. Kaya, therefore, sabi dito, the children of Israel could not stand before their enemies, mga kapatid. Hindi tayo makakatayo, mga kapatid, minsan sa ating buhay. Kapag tayo ay may tinatagong pagkakasala. Mayroon po siyang effect, mga kapatid. Katulad ng pangyayari na ito sa bayang Israel. Ang hidden sin, mga kapatid, hindi maaaring manatiling lihim. Amen? Hindi po yan manatiling lihim. Yung tinatago nating kasalanan. It may appear, sabi dito mga kapatid, it may appear in the form of defeat. Diba? Yan yung nangyari sa kanila. Naging defeat sila. Naging defeated sila. Ano pa? It may appear in the form of weakness. Manghihina ka talaga. Kasi magiging mabigat sa iyo yan eh. Kapag may tinatago ka, may nililihim ka sa buhay mo. Diba? May galit ka sa kapwa. Parang ganyan. Manghihina ka.
Hindi lang physical, maging sa spiritual, mawalan ka na ng gana. Ang loss of God's presence, ito ang mabigat. Mawala na yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Huwag po natin hintayin mga kapatid na mangyayari sa atin ito. Amen? Napakabigat yan. So what is the effect of hidden sin mga kapatid? Letter A, it result in unexpected defeat. Maliwanag dito mga kapatid. Nagresulta sila sa hindi inasahang pagkatalo. Isipin mo, napakarami nila, 36 lang ang naging kalaban nila sa AI. Tinalo sila. Sa verse 4 and 5, makita natin yan. So there went tighter of the people about 3,000 men. And they fled before the men. 3,000 sila. Diba? Tapos 36 lang kalaban nila. Makita natin doon mga kapatid, na kapag wala ang Diyos, wala talaga. Walang mangyayari sa buhay natin. Mayroon siyang unexpected defeat. Mayroon tayong pangyayari sa buhay natin na hindi natin asahan. Diba? Kapag magpatuloy tayo at magpatuloy, kapag ganyan tayo ng ganyan. Ang lungsod ng AI mga kapatid, ulitin ko, napakaliit compared to the city of Jericho. Napadali nilang natalo. So dito mga kapatid, in the same process of war mga kapatid, sa parehong proseso ng pakipagdigma nila, Joshua sent a spy. Ganun din naman sa Jericho, nung nagpadala sila ng spy, di ba? Nung yung dalawang spy na padala niya sa Jericho, di ba? Nakausap nila si Rehab. Ano nangyari doon? Dito mga kapatid, ganun din sa AI. Joshua sent a spy and they saw the certainty of their victory. Kumbaga, nandoon yung panatag nila, nandoon na yung pagtitiyak nila na mananalo sila. Diba? Ano po nakita natin doon? Kung mapansin natin mga kapatid, kumbaga, this is a sad truth. Bakit? Success makes us forget God, mga kapatid. Kapag nananalo na tayo, madalas ganyan eh. Di ba, nanalo sila sa Jericho. Di ba, nandoon na yung marahil, naging panatag sila, nandoon yung victory, celebration. Pero kadalasan, nakalimot tayo sa Diyos. Di ba? Kapag nasa rurok tayo ng tagumpay, madalas nawala na ang church, nawala na si Lord sa buhay natin. Doon na lang tayo nakapokus sa tinatamasa nating biyaya. Hindi natin naisip yung biyaya na yon galing sa Diyos. Ganyan tayo eh. Di ba? Kaya dito mga kapatid, yan yung sad truth dyan. Success makes us forget God. Bukod sa itinagong lihim ni Achan, bukod sa pagkakamali ni Achan, ito pa marahil naging kasalanan ng Israel. Totoong maliit lang ang AI, because of that, they underestimate it. Kumbaga, minamaliit nila without consulting God. Mga kapatid, makita natin doon. Hindi mo lang sila sumangguni sa Diyos. Di ba? Because of that, they decide na kaunti lang ang ipadala sa battleground. Di ba? Ilan ba ang ipinadala doon? Nasa 2 to 3,000 yun eh. Kasi nga, nung na-espaya nila, wala, ang hihila nito, kaunti lang sila. Diba? Mabasa natin yan sa verse 5 ba yan? Nandito sa verse 5. Sabi nito, at ang mga lalaki sa hay ay sumakit sa kanila ng mga 36 na lalaki. At hinabol nila, hindi ito. Ay, ito. Verse 3, no? Dito ba? And they returned to Joshua, ayon. And they returned to Joshua and said unto him, let not all the people go up. Huwag mong ipadala lahat ng tauhan natin. Kung baga nandoon yung pagmamaliit sa kalaban. Hindi man lang ano eh. But let about 2 or 3,000 men go up and smite Ai and make not all the people to labor tighter for they are but few. Kakaunti lang, minamaliit nila kasi nga nauna sa kanila yung siyempre naging boastful na tayo kasi nga nagtagumpay na tayo mula sa Jericho. Tapos yung kakaharapin pa natin, maliit lang na bayan. Eh siyempre, nandoon na yung panatag natin. Kasi kapag panatag ng isang tao, yun yung masakit doon. Hindi na natin naaalala ang Diyos.
wala man lang pagsangguni sa Panginoon. Kaya dito mga kapatid, because of that, they decide na kaunti lang ang ipadala sa battleground. Except of, except of whole nation na nagkakaisa. Sa Jericho, nung hinarap nila ang Jericho, buong bayan sila, nagkakaisa sila kasama ang Diyos. Kaya nagtagumpay. Pero dito mga kapatid, hindi na. Di ba? Yan yung pagbabago. 2 to 3,000 men ang ipinadala. Nasa babasa natin, binasa natin kanina. What is that? Anong mayroon dyan mga kapatid? Kumbaga, wala na silang takot. Ganyan tayo. Pero walang pagsangguni. Wala na takot. Wala pang pagsangguni sa Diyos. At wala na rin, higit sa lahat, walang panalangin sa Diyos. Ganyan ang tao. Di ba? Walang makikita dyan na dumulog sila sa Panginoon, nanalangin sila. Kumbaga, anong naging resulta? They fled from 36 men of Ai. Tumakas sila, 36 na ang kalaban nila, sila 3,000. Always remember mga kapatid, kapag may hidden sin, kahit maliit na laban, ito'y maging malaking pagkatalo. Yan po yung katotohanan dyan. Yan po yung tandaan natin. Kapag may itinatago tayong kasalanan, kahit maliit na bagay lang mga kapatid, ito'y maging malaking pagkatalo. Amen? Hindi nagbago. Kumbaga mga kapatid, hindi nagbago ang Diyos na tumulong sa kanila. Di ba? Hindi naman nagbago ang Diyos na tumutulong sa kanila. Ngunit ang kanilang puso ang nagbago. Yun ang mabigat. Nagbago yung puso nila. Ano pa? Nariyan ang Diyos upang sila'y sakluluhan. Diba? Pero anong ginawa nila? They trust sa kanilang sariling tapang. Malinaw. Ano yung pinapagitan dyan? Bakit hindi kayo sumangguni sa Diyos? Ano pang other effect mga kapatid sa hidden sin? Ano pa? Kanina, letter A, it result in unexpected defeat. Letter B, it produce fear and discouragement. Verse 5b, ano bang sabi sa verse 5b? And smote them in the going down, wherefore the heart of the gospel, the heart of the people melted and became as water. Ano ibig sabihin yan? Yung sa last verse mga kapatid, wherefore the heart of the people melted and became as water. Ibig sabihin, kumbaga mga kapatid, ang dating matapang, natunaw. Ang dating buo, ang loob, nang hihina na. Yan yung magiging epekto. Isa sa nagiging epekto. It produce fear and discouragement. Diba kapag may tinatago tayo sa buhay natin mga kapatid, nagpo-produce po yan ng takot. Nagpo-produce yun ng mga discouragement sa buhay. Wala na tayong gana. Diba? Nagbago na yung pananaw natin sa buhay. Yun ang masakit. Hindi lang katawan nila ang natatalo mga kapatid, kundi puso ang bumigay. Para bang ganyan? Diba? Ang totoo mga kapatid, hidden sin, sabi nito, drains our spiritual courage. Yan po yun. Natutuyot yung ating spiritual courage. Kapag may itinago tayong kasalanan sa ating buhay. Ano pang other effect mga kapatid? It produces fear and discouragement. Ano pa? It causes loss of God's divine presence, mga kapatid. Ito ang mabigat din. Diba? Kapag nawawala na yung divine presence ni Lord sa ating buhay, mga kapatid, matakot ka. Verse 12b, ano sabi dyan? Neither will I be with you anymore. Maliban lang. Kaya sabi ni Lord, maliban lang kung ako'y kasama ninyong uli, magtatagumpay kayo. Verse 12b, it causes loss of God's divine presence. Ito na ang pinakamabigat na epekto ng hidden sin, mga kapatid. Hindi lang defeat, hindi lang fear. But, ano yon? Withdrawal of God's presence. Ito ang masakit mga kapatid. Nakatakot mga kapatid. Kapag nawala na yung presensya ni Lord sa ating buhay.
Yan po yung hindi na nakakatuwa sa buhay ng isang tao. Bakit kaya kapag wala na si Lord sa buhay natin? Sino na yung kakampi natin? Saan tayo? Diba? Kung wala na ang Diyos sa buhay natin, winidraw na niya. Kung mga kapatid, hindi umatras ang Diyos because they are weak or kaunti lang sila. Diba? Hindi naman tinitignan ni Lord yung strength ng o capacity ng kanyang yung kanyang bayan. Pero dito mga kapatid, but because of hidden sin na hindi nila inilabas, yan po yung talagang Sunday doon. Mga kapatid, mas delikado ang tagumpay na wala ang Diyos kaysa pagkatalong kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Mabuti pa yung matalo ka kasama ang Diyos. Di ba? Pero kung nanalo ka na hindi mo kasama ang Diyos, yun po yung nakakatakot. Di ba? Nagtagumpay tayo sa buhay. Di ba? Narating natin yung mga pangarap natin, nag-succeed tayo. Yung business natin, di ba? Palagay na lang natin. Pero nakakatakot yun. Nagtagumpay ka nga, pero hindi mo magkasama ang Diyos. Mga kapatid, hindi yan totoong pagpapala. Kaya sabi sa Bible, di ba? All blessings are coming from above. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Ang totoong pagpapala ay galing sa Diyos yan. Kaya mas delikado ang tagumpay na wala ang Diyos kaysa pagkatalong kasama natin ang Diyos. Yan po yung magandang aral dyan. Yan dito mga kapatid. Last point na tayo. Bilis lang. The solution to hidden sin. Diba? Kaya na sinabi natin, yung the nature of hidden sin, then the effect of hidden sin. Ngayon mga kapatid, solution to hidden sin. Ano sabi sa verse 12c? Diba? Except ye destroy the accursed from among you. Maliban lang mga kapatid na sirain, diba? Yung naging sanhi, di ba? Yung nasa gitna nila. Yung nga yung tinutukoy, yung tungkol sa ginawa ni Ikan. Kasi nga dapat si Ikan, kumbaga, ito yung direktang babala ng Diyos mga kapatid. Yung kapag may ginawa ka, talagang gusto ng Diyos manilipol ka. Yan yun. Ito yung direktang babala ng Diyos na paglilipol. Pag-alis ng taong nagkasala. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya mga kapatid, pag nagkasala tayo, mayroon po talagang effect. Hindi lang maaaring patayin tayo ng Panginoon. Pwede, nagmamatigas tayo eh. Alam natin na mali, pero ganun pa rin, tuloy pa rin tayo. Dapat, kung may mali man tayo, maaga pa lang. Mag-reconcile. Diba? Yan yung the best option doon. Hindi po yung dahil nagkamali ka, magpakalayo-layo at magkalayo-layo ka na, magpakalayo-layo ka na lang. Hindi po mabuti ang mga ganon. Kaya, ito'y direktang babalaya ni Lord mga kapatid, na maaring lipulin ng isang taong nagkasala. In other words mga kapatid, hindi binaliwala ni Lord yung kasalanan. Diba? He always gives the way to restoration mga kapatid. Di ba? Restoration ang gusto niya. Di ba? Sabi ko sa inyo kanya, reconciliation. Maaga pa lang, mag-reconcile tayo para yung pagpapala ni Lord ay muli maranasan sa buhay natin. Kasi nga, malinis na uli ang puso natin. Kaya dito mga kapatid, kumbaga, malinaw, hindi binaliwala ni Lord yung kasalanan. Ngunit palagi niyang binibigyan ng daan para muling mabalik, ma-restore. Verse 13, di ba? Anong sabi sa verse 13? Up, sanctify the people, and see, sanctify yourselves against tomorrow. Maliwanag ang sabi dyan mga kapatid. Then 19 to 21, ganun din. Ang sabi ni Joshua, 19 to 21, and Joshua said unto Achan, my son, give I pray thee
glory to the Lord God of Israel and make confession unto Him. Sabi ni Joshua, diba? Mag-confess ka sa Diyos. And tell me now what thou hast done. Hide it not from me. Sabi mo sa akin kung ano yung ginawa mong itinatago sa amin. Maliwanag dito mga kapatid, mag-confess ka muna. Mag-reconcile ka muna. Kung baga linisin mo muna yung puso mo. Yun ang nais ni Lord sa ating buhay. Kaya dito mga kapatid, the solution to hidden sin, letter A, subpoint mga kapatid, sanctification before restoration. Sanctification before restoration. Ang salitang sanctification mga kapatid, magpakabanal. Diba? Magpakabanal ka uli. Yun po yung solusyon dyan. Sanctification before restoration. Yung binasa natin kanina verse 13. Kumbaga, magpakabanal muna bago muling lumaban, mga kapatid. Di ba? Sabi niya, bago kayo lumaban uli, magpakabanal muna kayo. Ano ba nangyari nung naging banal na sila? Mamaya madaanan natin. Nanalo sila sa AI. Di ba? Sinakong nila uli, nagtagumpay na sila. That is what God wants, mga kapatid. Sanctify yourselves against tomorrow. Maliwanag ang sinasabi dyan. Sa verse 13, yung salita na yan. Sanctify yourselves against tomorrow. Mga kapatid, before victory restored or return, mga kapatid, holiness must first. Diba? Maging banal muna tayo. Bago tayo magkaroon ng victory. Maliwanag. Kaya malinaw mga kapatid, hindi strategy. Diba? Hindi strategy ang nais ni Lord. Hindi tapang. Hindi lakas. Hindi yung dami. Diba? Ang dami nila. Tinalo nga lang sila ng 36 lang eh. Sila 2,000 to 3,000. Dapat nga doon sa Jericho buong bansa sila. Nagkaisa sila. Pero dito dahil minamaliit nila, sabi doon, 2 to 3 lang ipadala mo. Huwag mo nang paghurin yung bayan. Walang kalaban-laban yung kalaban natin. Kasi nga sabi ng ispayan nila nakita nila kahinaan. Kaya dito mga kapatid, hindi strategy, lakas o lamang ang unang hinahanap ng Diyos, kundi sanctification. Amen? Sanctification, napakamahalaga. Kaya kung may kasalanan tayo mga kapatid, pakabanal muna tayo. Kung gusto nating maranasan uli ang biyaya ni Lord sa ating buhay. Ang totoo mga kapatid, God deals with sin before He restored victory. Iyon ang ibig sabihin mga kapatid. Makipagkasundo ka muna. Yan yung katotohanan mga kapatid. Kaya chapter 8, chapter 1, verse 2, anong sabi dyan? Sabi ko sa inyo kanina, di ba? And the Lord said unto Joshua, fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with three, and arise, go up to Ai. See, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land. And thou shalt do to Ai and her king, as thou didst unto Jericho and her king. Diba? Only the spoil thereof, and the cattle thereof, shall ye take for a prey unto yourselves. Sabi dyan, lay thee an ambush for the city behind it. So Joshua arose unto the people of war to go up against Ai, and Joshua chose out 30,000 mighty men of valor and sent them away by night. Diba? Yan sa chapter 8 na yan, nagtagumpay na sila mga kapatid. Makita natin dyan, kung basahin natin yung kabuuan. Kasi nga, nagkaroon na sila ng sanctification before the Lord. Kumbaga, nilinis na nila yung karumihan. Ayaw ni Lord kasi pag marumi ang buhay natin. Diba? Maging hadlang yan, maging hindrance yan, maging barrier yan sa blessing ni Lord kapag natili tayong may tinatagong kasalanan sa buhay. Kaya dito mga kapatid, sanctification before restoration, but God did not accept confession without excuse. Letter B mga kapatid. Ba't ko nasabi yun?
Confession without excuse. Ito ang ayaw ni Lord. It speak of direct admission, mga kapatid. Ang tinutukoy dito, gusto ni Lord, direct admission. Di ba? Direktang aamin ka sa kasalanan mo. Yan na naman ang hinahanap ni Lord sa ating buhay. Pag nagkasala tayo, agad admit natin na, Lord, nagkasala ako sa iyo. Patawarin mo ako. Yun na naman Verse 19 to 21, anong sabi dyan? Sa Tagalog, at sinabi ni Joshua kay Ikan, anak ko, isasamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at magpahayag ka sa Kanya. Ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa, huwag kang maglihim sa akin. Verse 20, at sumagot si Ikan kay Joshua, at sinabi, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito ang aking ginawa. Verse 21, nang aking makita sa Samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia, at ang 200 siklong pilak, at ang isang dila na ginto na 50 siklo ang timbang, ay akin ngang inimbot. Diba? Tinago niya at aking kinuha, at narito nakakubli sa lupa sa gitna ng aking tulda, at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Paliwanag, mga kapatid, yun ang hinahanap. Confession without excuse. Na hindi ka na, nagkasala ka na nga Diba? Gagawa ka pa ng paraan, mga tuwiran ka pa. Ginamit mo yung pagkakamali mo para lang mapabulaanan yung nagawa mong masama, nagawa mong kasalanan. Ganyan Pero ang gusto ni Lord, mga kapatid, without excuse. Ibig sabihin, it speak of direct admission. Yung word dyan, my son, di ba? Yung sa verse 19, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel. Paliwanag po yun, yung pakiusap dyan. Then, yung confession dito ni Akan? Nasa verse 20, yung salita dyan na, indeed, I have sinned against the Lord. Yun, admission. Diba? Inamin niya. Paano nangyari? This is God wants. Ito ang gusto ni Lord. Hindi nagpapalusot. Diba? Hindi magtatakipan. Diba? Kapag sa grupo natin, sa samahan natin, kapag nagasala ang isa, maring yung isang namumuno, paring maring pagtakpan yung kasamaan niya May naganyan Pero hindi yan ang hanap ni Lord. Dito, ipinapakita dito, confession without excuse. Yan yung gusto ni Lord. Ito yung nais niya. Hindi magtatakipan, sabi ko, hindi magsisihan. Di ba? Nung natalo ba sila? Nagsisihan ba sila? Wala. Anong ginawa ni Joshua? Nagpatira pa si Joshua. Nagtanong kay Lord, bakit Lord? Sinagot siya ni Lord doon sa verse 11, Israel hath sinned. Yeah, because true repentance giving glory to God. Yung totoong pagsisisi, mga kapatid, nagbibigay yan ng kaluwalhatian sa Diyos. Tandaan natin yan. Malagang maunawaan natin, mga kapatid, confession does not weaken faith. Hindi po yan nagpapahina sa ating pananampalataya. Kapag umamin ka sa kasalanan, nandoon pa rin yung faith mo, lalo pang tumibay yun. Ibig sabihin, napatunayan yung pananampalataya mo. Kasi inamin mo. It restores fellowship, mga kapatid. Confession does not weaken faith. Ano lang siya? Ano pa siya? It restores fellowship. Diba? Kapag nag-admit ka kay Lord na nagkasala ka, mabuuli yung relationship natin sa Panginoon. Yan po yung mahalaga doon. Kaya, let us see, mga kapatid, last. Kanya na, sanctification before restoration, then confession without excuse, then repentance with a changed heart. Mga kapatid, yung pagsisisi na dapat mayroong pusong binago. Hindi naman kasi yung pagsisisi minsan sa bibig lang Diba? Kadalasan nagsisisi tayo, pero hanggang sa bibig lang pala, ito yung ating puso, nandoon pa rin yung galit, puot. Diba? Nandoon pa rin yung sama ng loob mo. Hindi maganda yan.
Kaya repentance with a changed heart. Verse 21 to 25, ulitin natin pagbasa, although nabasa natin kanina. Di ba? When I saw among the spoils, yan yung ano ba, nabasa naman na natin yun eh. Good and garments and 200s. Anong sabi doon? Repentance with a changed heart. Malinaw mga kapatid, yung pag-admit dyan ni Achan, nagpapakita yan na yung kanyang puso, binago na, nabago na. Kasi nauna na yung pagsisisi niya at humingi siya ng patawad sa Panginoon. So, yung word dyan mga kapatid, behold, di ba? They are hid in the earth, in the midst of my tent, and the silver under it. Malinaw po yan mga kapatid. Repentance with a changed heart ang ipinapakita niyan. Kasi nga, inamin niya yung pagkakasala niya. Ganyan ang gusto ni Lord sa atin. Aminin natin. Diba? Bukod sa inamin natin, siyempre, anggapin natin na mali tayo. Pwede tayong humingin ng tawad. Amen? Kaya dito, we can see, kumbaga makita natin dito mga kapatid na hindi lang niya inamin, kundi inilabas pa niya, inaalis at tinapos na ng lubos ang nagiging problema. Hindi lang doon natatapos, di ba, sa repentance. At talaga, pagka-repentance, parang dapat aksyon. Kung totoo kang nagsisisi, ay pagbabago sa puso mo. Ganyan dapat. Kaya anong naging resulta? Noong nagkaroon ng repentance, anong sabi dyan? Inilabas niya. Di ba? Sinabi niya, nandoon. Inalis na ng lubusan. Tinapos na ni Achan ang kanyang pagkakasala. In other words, hindi sapat ang pagsisisi mga kapatid. If there is without turning away from sin. Hindi sapat ang pagsisisi kung wala tayong lubos na pagtalikod mula sa kasalanan. Sa Achan, makita natin hindi ganoon ang nangyari. Diba? Nung nagkasala siya, alam niya na kukunin na siya, inamin niya, nandoon, inilagay kukunin na lang doon. Diba? Pero, siyempre, ang Diyos naman, ay hindi niya tinutulorit yung pagkakasala. Siyempre, mayroong parusa yun. Kaya ang sabi dyan, hindi sapat ang pagsisisi if there is without turning away from sin. Because restoration begins when hidden sin is fully removed. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin, sabi ni Apostol Paul, Acts 3:19, sabi niya, repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Maliwanag mga kapatid, di ba? Magsisi kayo sa harapan ng Panginoon and be converted. Di ba? Yan yung tinutukoy doon. Change heart, be converted, that your sins may be blotted out. Maaaring mawala ang kasalanan mo kapag ikaw ay nakita sa buhay mo na meron ka ng converted bilang bunga ng iyong pagsisisi. Then, your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. Patapos sa ito, konklusyon, mga kapatid, tandaan natin, ang hidden sin ay, kumbaga, sinadyang pagsuway na nagdadala ng hayagang pagkatalo. Ngunit may lunas. Anong lunas? Sa pamagitan ng, anong nabangitan kanina? Sanctification, confession, and then repentance. Hidden sin brings public defeat, but honest repentance restores God's presence. Amen? Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Tapos na tayo. Sana si Brother Jean. Ayan, okay. Ganda nung ano ni Achan, no? Sa isang pagkakasala, nadami ang buong nation. Maliit lang to, no? Maliit lang. Nagpadala sila ng 2,000 to 3,000. At nang hinabol sila, namatay sila ng 36 men of war. Then, sa last part, kita natin si Achan,
ay sinabi na yung kasalanan. At yung 25, verse 25, yung consequence, pinatay siya o ang pamilya niya. Binato sila. Buong Israel po yung bumato, no? Kasi syempre, malinaw yun na meron silang pagkakasala po. Lahat sila, sinabihan ko sila ng Panginoon, no? Huwag kayong magtanakaw, huwag kayong kukuha, huwag kayong magtitira ng ano dyan. Yung sabi niya, di ba, kumuha siya, ang ganda eh. At sabi niya, ay prophet. Yung po yung ano, yung naging problema. At tinago sa tent. At yun, doon sila natalo dahil sa kasalanan ko niya. At yung ano doon, makita natin, pinatay si Achan. Also the family. Achan, buong pamilya po ni Achan pinatay. At sa atin naman po, tayo din bilang mga mananampalataya. Pwede sa atin mangyari, no? Pwede tayo magkasala sa Panginoon. Pwede tayong magkaroon ng pagkakasala. At sabi nga doon, sanctify. Linisin natin yung sarili natin, pagharap tayo sa Panginoon. Every time, kahit saan naman sa panahon. Pwede tayo magkasala, lahat tayo eh. Pero maganda yung ano po doon na sanctify yourselves. As a church, magandang i-apply sa sarili natin. Yes, ito yung sarili natin. Sige po, tayo po ay daga muna sa ating prayer. Isa na lang. Sige po. Pray na po tayo. Mag-pray din po kayo dyan. Ano ba yung mga dapat natin isama? Basta yung mga activity pinapost natin, isama niyo po yun. And also, syempre, sama natin yung pastor natin kami. Bahay na rin na maging blessing po. Sige, tayo po ay manalangin. Pray po kayo.